Okay, handa na ba kayo para sa isang kwentong talagang kakaiba? Ito ay tungkol sa isang super makapangyarihang hari at isang bilanggo na nakakadena. Pero sa pagtatagpo nila, may isang bagay na mangyayari na muntik nang magbago ng lahat. Tara, simulan na natin! So isipin nyo to, sa isang panig, nandyan si Haring Agripa. Grabe, nakabihis hari, may sariling army, at lahat ng tao yumuyuko sa kanya. Tapos sa kabilang panig, si Pablo. Isang bilanggo lang, may kadena sa kamay at may isang sundalo lang na nagbabantay. Kung titingnan, parang alam na natin kung sino ang mas malakas, di ba? Pero teka lang, baka magulat tayo sa kwentong ito. Ayun na nga, parang eksena sa isang engrandeng pelikula. Dumating si Haring Agripa kasama ang kapatid niyang si Bernice with great pomp daw o yung bonggang-bongga talaga. Ang mga sundalo nila, kumikinang yung mga armor. Alam mo yun? Talagang pinaghandaan ang pagdating nila. Pero ang hindi nila alam, yung pinakaimportanteng tao sa kwentong to ay yung bilanggo pala. At sa gitna ng lahat ng yan, ng mga mamahaling damit, mga makikinang na espada, mga importanteng tao, pumasok si Pablo. Tingnan nyo nga yung itsura. Ang layo ng agwat, di ba? Isang matandang lalaki na nakakadena, nakatayong mag-isa. Sa unang tingin, parang dehagro siya. Pero may isang bagay tungkol sa kanya na hindi nakikita ng mga mata lang. Kasi alam nyo, sabi sa ating pinagbabatayan, kahit gaano pa sila kapangyarihan tingnan, yung puso ng hari at reyna ay puno pala ng kadiliman. Pero si Pablo, kahit nakakadena siya, para siyang may sariling liwanag. Sinasabi pa nga na mga anghel mismo ang nagsisilbing mga bantay niya. Wow! At dito na, ito na yung moment. Sinabi ni Haring Agripa, "Sige Pablo, pwede ka nang magsalita." Lahat ng atensyon napunta sa kanya. Kinakabahan kaya siya? Tumingin siya sa paligid, sa hari, sa mga sundalo, at huminga siya ng malalim. Handa na siyang ibahagi ang kanyang pinakatatagong yaman, ang kanyang kwento. At ano ang kwento niya? Grabe! Inamin niya na dati, siya yung #1 na kaaway ng mga Kristiyano. Hinuhuli niya talaga sila. Pero isang araw, habang naglalakbay siya, biglang may nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Boom! Para siyang tinamaan ng kidlat. At may narinig siyang boses. Boses pala yun ni Jesus, yung mismong kinamumuhian niya. Mula sa sandaling yon, nagbago ang lahat. Para siyang naging isang tao na may bagong misyon sa buhay. At ano ba yung misyon niya? Napakasimple lang. Ang sabihin sa lahat ng tao, bata man o matanda, mayaman o mahirap, na may pag-asa at si Jesus ay nabuhay muli. Dahil lang sa pagsasabi niya ng magandang balitang to, doon siya ikinulong. Parang hindi naman yata tama yun, di ba? Habang nagkukwento si Pablo, yung buong kwarto, sobrang tahimik. Lahat nakikinig. Hindi kumukurap, para kang nanonood ng isang napakagandang palabas na ayaw mong matapos. Maging ang hari, apektado. Ang tindi ng katahimikan hanggang sa may biglang sumigaw. Si Gobernador Festo pala yun. Hindi niya nakinaya. Sumigaw siya, "Pablo, nababaliw ka na! Sa sobrang dami mong alam, nasisiraan ka na ng bait." Para sa kanya, imposibleng mangyari yung kwento ni Pablo. Hindi niya matanggap. Pero si Pablo, nagalit ba? Hindi. Kalmado lang siyang sumagot. "Hindi po ako baliw. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko." Ganun lang, ang simple. At pagkatapos, imbes na pansinin po niya si Festo, tumingin siya ng diretso sa pinakaimportanteng tao sa kwartong yun, ang hari. At tinanong niya ang hari, grabe ang tapang. "Haring Agripa," sabi niya, "naniniwala ka ba sa mga propeta?" "Alam kong naniniwala ka." Wow! Walang sino man ang nangahas na kausapin ng hari ng ganong kadiretsyo. Lahat napanganga. At sa isang iglap, parang bumaliktad ang mundo. Yung bilanggo na kanina lang ay mukhang kaawa-awa, siya na ngayon ang tila may hawak ng kapangyarihan. At yung hari na kanina lang ay sobrang lakas tingnan, siya naman ngayon yung nasa alanganin. Siya na yung kailangang sumagot. Para bang huminto sa pag-ikot ang mundo. As in, literal na pati paghinga ng mga tao napigil. Lahat ng mata nakatutok kay Haring Agripa. Ano kaya ang isasagot niya? Maging siya, parang nakalimutan niya na isa siyang hari. Para siyang isang ordinaryong tao na narinig ang isang katotohanang tumagos sa puso niya. At pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, nagsalita ang hari. At yung sinabi niya, kinagulat ng lahat. Sabi niya, "Pablo,
muntik mo na akong makumbinse na maging isang Kristiyano. Grabe, muntik na! Isang salita pero ang bigat ng kahulugan. At si Pablo, sigurado akong nakangiti siyang sumagot. Sabi niya, sana nga po, hindi lang muntik, sana hindi lang po kayo, kundi lahat ng nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko. Tapos itinaas niya yung mga kamay niyang nakakadena at idinugtong, huwag lang sana kasama itong mga kadena. Ipinapakita niya na kahit bilanggo siya, siya ang tunay na malaya. Pero alam nyo, pagkatapos nun, parang biglang bumalik sa realidad ang lahat. Tumayo ang hari at sinabing tapos na ang pag-uusap. Ganun lang. Nawala na yung magic, nawala na yung espesyal na pagkakataon. Sayang, di ba? At yun na nga, natapos sa halos o muntik na. Muntik nang maniwala ang hari pero sa huli, pinili pa rin niyang tumalikod. Para kang tumatakbo sa isang race, kunti-kunti na lang finish line na, tapos bigla kang huminto. Alam ng lahat, kahit ng hari, na walang kasalanan si Pablo. Pero dahil sa desisyon niyang yon, nanatili pa ring bilanggo si Pablo. At ang mas nakakalungkot pa, habang paalis na sila, narinig na sinabi ng hari kay Festo, alam mo, dapat pala pinalayaan na natin yung taong yan kung hindi lang siya umapila sa emperador sa Roma. So inamin din niya sa huli na inosente si Pablo. Pero huli na ang lahat. Kaya ang iiwan nating tanong ngayon ay ito. Ano kaya ang nagbibigay sa isang tao ng ganoong klaseng tapang? Para sabihin ng totoo, kahit sino pa ang kaharap niya. Pinapakita ng kwento ni Pablo na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa korona o sa dami ng sundalo. Madalas, nagmumula ito sa katotohanang nasa puso mo. At yung sarili mong kwento, yung kwento ng buhay mo, pwedeng maging kasing lakas at kasing tapang ng kwento ni Pablo. Kaya ano ang kwento mo?